Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, nakatira ako sa Rizal, 38 years old. Itago mo na lang ako sa pangalang John. Gusto kong ibahagi ang masakit kong karanasan tungkol sa buhay pag-ibig. Isa akong lihim at hindi ganun kahalata, 50-50. Halata ng iba at yung iba, hindi naman. Galing ako sa isang 8 taong pagmamahal sa tropang hindi ako mahal pero may mga nangyayari sa amin kapalit ng pera. Pero hindi po yan ang kwento ko. Hindi pala yan ba't mo naman kinuwento? De joke lang. Simula nung nilayuan ko yung tropa kong minahal ko ng 8 years, napadalas ang pagiging mag-isa ko. Nag-iinom ako sa bar ng mag-isa para makalimot. Doon sa bar na lagi kong pinupuntahan, madalas akong kausapin ng mga waiters. Mga gwapo rin sila. Napadalas ako doon hanggang maging kaibigan ko halos silang lahat. Pagkatapos ng duty nila, nagiinom kami sa bar na yon hanggang abuti ng liwanag. Lumipas ang buwan at napalapit ako kay Keb. Tisoy, saktuhan lang ang height at katawan. Gwapong gwapo. Kaya siya ang pinakapansinin sa lahat ng waiter doon sa bar nila. Magaling sumayaw, magaling ding kumanta. Crush ko siya kasi nagwapuhan talaga ako sa kanya. Madalas akong pumunta sa bar na yon para magkainuman kami. Lumipas ang mga linggo at buwan, parang jowa na ang tingin niya sa akin. Pero ako, hindi ko iniisip yun. Kasi ang sa akin ay gusto ko lang makalimot doon sa tropa kong minahal ng 8 taon. Nagulat ako isang gabi sa bar nang biglang ipinakilala niya ako bilang jowa niya sa harap ng maraming tao. Hindi ako makapag-react ng maayos. Hindi ako makatanggi kasi parang ang sarap sa pakiramdam na ipinakilala niya akong jowa pero hindi rin ako makapag-oo kasi hindi naman talaga kami. At nahihiya rin ako dahil hindi naman ako ganon kahalatang silahis. Ang ending, hinayaan ko na lang. Kaya tumatak sa isip ng mga tao doon na magjowa nga kaming dalawa. Walang nangyayari sa amin at hindi ko rin siya niyayaya na magmotel. Pero madalas ako magbigay ng pera at kung ano-anong regalo sa kanya. Kagaya ng cellphone, damit, accessories at kung ano-ano pa. Wow, galante to nga. Generous kasi talaga ako. Masaya ako kapag nakakatulong. Nakakatulong ba yun? Dumating ang araw na nag-resign siya sa bar na yon para humanap ng ibang work. Simula noon ay sa ibang bar na kami nagiinom. Isang gabi, naisipan kong mag-bar mag-isa. Tamang relax lang. Tamang shot ng beer habang dala ko ang laptop ko para mag-work sa bar. Habang nagiinom. Nagulat ako kasi nandun si Keb sa kabilang table. Nagiinom siya kasama ng ibang mga barkada niya. Nakita niya ako mag-isa kaya lumapit siya sa akin. Bago ko pa makita si Keb ay napansin ko agad yung kasama niya. 21 years old, maputi, chinito, kulot ang buhok. 5'5" ang height. Tinawag siya ni Keb para umupo sa table ko. Ang gwapo niya. Magka-level sila ni Keb sa kagapuhan. Pero dahil bagong mukha sa mata ko, bagong kilala, parang mas naging interesado akong kausap si Neil. Mas maputi siya kesa kay Keb. Sobrang ganda ng ngipin at may dimple. Nag-shake hands kami nung pinakilala siya sa akin ni Keb. Neil, gusto mo lechon na pulutan? Order tayo. Biro ko sa kanya. Natawa naman siya. Palakwento siya. Yung tipong kahit first time namin magkita, akala mo ang tagal na namin magkakilala. Malakas mamulutan si Neil. Medyo lasing na rin siya noon pero tumatagay pa rin. Bet ko siya. Gusto ko ang ugali niya. Masarap at masayang kasama. Dahil nagtatrabaho ako, hindi ko napansin na nawala na pala si Neil. Umuwi na pala. Tumakas. Naiwan kami ni Keb at nagkasundong mag-uwian na. Kinabukasan, chinat ko si Keb. Sabi ko, mag-bar kami sa Antipolo at isama niya, si Neil.
Pumayag naman si Neil kaya 3 kaming nagpunta sa isang sikat na bar sa Antipolo na may overlooking. Medyo malapit sa Paddy's. Nag-inuman kami, videoke, food trip. Ang saya ng gabing yon. Lahat kami nag-enjoy sa videoke. Alak, pulutan at masayang banding. Iyon ang pangalawang beses na nakita kami ni Neil. Medyo naiilang na siya kasi bagong kilala lang namin. Iba sa unang pagkikita namin na makulit at makwento. Siguro dahil lasing na siya nung unang nagkita kami. Pero nung nag-iinom kami sa Antipolo, medyo tahimik lang siya. Tamang food trip at shot lang ang ginagawa niya at bihira magkwento. Pero kumakanta rin naman siya. Sumasabay sa trip namin ni Kev. Lumalim na ang gabi, bandang 1 AM, nagdesisyon kami na umuwi na. Sumama ako sa kanila hanggang sa lugar nila kahit hindi ako taga ron para ihatid sila. Nag-grab kami. Nauna naming inhatid si Kev kasi pamilyado na siya. May asawa at anak, kaya naiwan kami ni Neil. Habang naglalakad sa kalsada, sabi niya sa akin, "John, saan ka sasakay?" Sabi ko, "Nako, mauna ka na kasi hindi na ako pwedeng umuwi pag ganitong oras. Wala kasi akong susi ng bahay kaya hindi ako makakapasok." Saan ka pupunta niyan?" Sabi ko, "Magpapalipas na lang ako ng oras sa motel." Dahil medyo nakainom nga ay malakas ang loob ko. Pero sa totoo lang, nahiya pa rin akong yayain siya na baka gusto niyang sumama. Naglakas loob akong tanungin siya, "Neil, kung may hirapan kang umuwi, baka gusto mo na sumama ka sa akin sa motel." Nakita niya sa itsura ko na hiyang-hiya ako habang nagsasalita. Sabi niya, "Sige John, okay lang sa akin." Madaling araw na rin at mahirap magbiyahe pa uwi sa amin. "Sige, sasama na lang ako sa'yo." Nag-check-in kami sa nadaanan naming motel. Pagkapasok namin sa motel, naligo agad siya at natulog. At yun na nga, dahil nakainom ako, naging malakas ang loob ko na hawakan ang hindi ko dapat hawakan. Nagulat ako kasi parang handa naman siya sa mangyayari. Parang inaasahan niya na ganon talaga ang mangyayari. Wala kasing bakas sa mukha niya na nagtaka at nagulat. Hinayaan niya akong laruin ang kanyang paps. Hindi siya matangkad, saktuhan lang ang katawan pero may pagmamalaki. Ang laki talaga, grabe. Na-enjoy ko yung magdamag kasi nagpaubaya siya. Bilang kapalit at dahil nahihiya pa rin ako sa nangyari, binigyan ko siya ng 2,000 pesos. Nagpasalamat naman siya at umuwi na kami. Simula nung nangyari yon, madalas na kaming magkasama. Lagi kaming magkausap sa chat. Siya na lagi ang kasama ko sa gala, pasyal sa mall, shopping, gimmick sa bar, travel sa malayo at lahat ng activities. Naging sobrang close talaga namin. Mas naging close ko na siya kaysa kay Kev kasi lagi kaming magkasama. Year 2021 nung una kaming nagkakilala at umabot ng 2 years ang pagiging sobrang close namin. Hindi ganun kaganda ang buhay nila kaya lagi akong nakasuporta sa lahat ng kailangan niya. Madalas din kami magmotel, parang 3 to 4 times sa loob ng isang buwan at laging may kapalit na pera. Okay lang sa akin, ang mahalaga, nagpapaubaya siya at natutulungan ko siya. Sa loob ng 2 years na pagiging close namin, komportable siyang magpalakad-lakad sa loob ng motel kahit walang anumang saplot. Ganun siya kapanatag pagkasama ako. Sa 2 years na yon, doon ko nalaman na babaero pala siya. Ang dami niyang babae, mga 5 siguro, at madalas silang may mangyayari sa kanila ng mga babaeng yon. Kinuwento niya rin sa akin kaya alam ko. Masakit sa akin yon kasi mahal ko na siya. Sobrang nahulog ang loob ko sa kanya pero siya, tropa lang ang tingin sa akin. Wala akong magawa kundi tanggapin yon. Bagamat parang magjowa na rin kami kasi nagagawa namin ang lahat, hindi pa rin ganun kasaya. Kasi alam kong ang dami kong kahati sa oras at puso niya. Dumating ang araw na gumaan ang buhay niya dahil nagkaroon siya ng trabaho. Simula noon, naging magaan ang buhay niya sa trabaho ay ang dami na niyang nakilala na siguro masaya siyang nakakasama yun. Mga bagong babae at bagong bakla na mas mapera kaysa sa akin. Simula noon, hindi na niya ako kinakausap.
Tinapon niya ako ng basta-basta at binaliwala ang 2 taon na pinagsamahan namin. Ginawa ko ang lahat ng mga kaya ko para pasayahin siya. Maayos ang kinikita ko sa trabaho, pero umabot ako sa puntong nagigipit na ako para lang maibigay yung kaligayahan niya. Umabot ako sa puntong nangungutang para makapasyal kami at mabigyan siya ng pera. Broken hearted ako ngayon. Sobrang sakit na basta lang niya akong iniwan. Ngayon pa na sobrang mahal ko na siya. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas ng iwan at deadmahin niya ako. Kaya para makalimot, binura ko lahat ng memories namin sa cellphone ko at binlock ko siya sa lahat ng social media. Nasa stage ako ngayon ng pag-move on. Sana madali ako makabalik sa dati kong sarili para maging normal na ulit ang buhay ko. Maraming salamat sa pagbasa ng aking munting istorya. John. Nako no. Ang hirap naman nun, John, no. Parang yung 8 galing ka ng 8 years. Sabi mo nga yung hindi mo kwento yung 8 years na relasyon na sa tropa mo na ikaw lang naman, 'di ba? Ikaw lang yung ikaw lang yung nagmahal. Doon pa lang wala na din no, parang pera lang yung habol sa iyo. Tapos pumangalawa ka pa na hindi ka naman pinaglalaanan ng pagmamahal, yun, nangungutang ka pa para mabigay lang yung gusto niya. So wala din pagmamahal yun. So sarili mo lang, no? Hindi maganda talaga yung one way lang yung pagmamahal o yung relasyon one way lang. Ikaw lang yung nagmamahal nako, luging-lugi ka dun, John, no? Sana sa susunod wag ka nang maghahanap ng ganun na peperahan ka lang, ibibigay mo yung lahat tapos iiwan ka. Kasi sobrang masakit talaga na ikaw lang yung magmamahal. Sa huli talaga pag iiwan at iiwan ka talaga dahil unang-una wala namang pagmamahal sa'yo kundi napapakinabangan ka lang sa pera mo. Nako, sana ay maka-move on ka na nga ng tuluyan. Nako, mag-focus ka na lang sa trabaho mo, 'di ba? Kung darating naman ay darating, o kung hindi man darating, o kung hanapin mo man, mamili ka na lang ng kung ganyan din yung maging kaligayahan mo, mamili ka na lang nung hindi naman garapal sa pera at yung gagamitin ka lang talaga. Nako, o better wag ka na makipagrelasyon. Anyways, maraming salamat sa iyo, John, no? At muli po, maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.